I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being on it. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball update. Shoutout nga pala kay Henry P. Icardo, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Ang Golden State Warriors ay naipanalo na nga nila ang 4 na titulo nang tinalo nga nila ang Boston Celtics sa Game 6 sa NBA Finals, at matapos nga ang araw na ito mga kaibigan, habang ang Warriors ay nagdiwang sa pagkapanalo, ang Los Angeles Lakers naman ay nahanap ang mga sarili mula sa magkaibang lugar. Ang Los Angeles ay hindi nga na-reach ang postseason sa kabila sa pinasok nga nila ang season ito bilang naging paborito sa Las Vegas na maipapanalo ang titulo. Ngunit ito ay natitiyak na hindi ito ang mga bagay para magpapigil dito kay LeBron James mga kaibigan na maghanda sa susunod na season. Dahil matapos ang araw na nagtapos ang NBA season, isang video ang kumalat na siyang napagmataang itong si LeBron at ang kanyang former teammate na si Kevin Love ay labis na ngang nakikipagsanay ngayon sa basketball court. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go. Itong si LeBron James at Kevin Love ay nakita sa mga iilang punto sa New York mga kaibigan na ginagawa ang mga iilang bagay. Hindi na may tatanggi pa na napakaraming trabaho para sa Los Angeles Lakers na dapat gawin kung gusto nga nilang mag-contend sa susunod na season. Itong si Russell Westbrook ay tila tanaw na kukunin nga niya ang kanyang $47 million contract, at ito ay kakain ng napakalaking portion para sa Lakers salary cap. Ito ang pangunahing problema para sa Los Angeles Lakers ngayon. Itong si Westbrook sa kanyang unang taon kasama ang Lakers ay nakikitungo na mga kaibigan sa napakaraming controversy patungkol sa kanyang poor performance. Marami ang nagtatanong na whether or not nga bang itong si LeBron at si Russell Westbrook ay magiging makabuluhan nga ba sa court sa parehong panahon, habang ang kalusugan nitong ni Anthony Davis na siyang muling na-miss mga kaibigan ang kalahating season dahil sa iba't ibang injuries. Ang lahat ng ito ay nananatiling question mark. Kabilang na nga rin dito mga kaibigan ang kasapi nila sa bench na nagkakaedad na rin. Merong napakaraming katanungan na haharapin ang Lakers sa offseason, at ang isang bagay na hindi na dapat i-debate ay ang patungkol sa game shape nitong ni LeBron James para sa kanyang 20th season sa liga. Sa kabilang banda naman, ang Golden State Warriors ay kailangan lamang ng 2 seasons ng pahinga sa playoff para mag-reload para makapag-compete muli sa another title. Dahil na nga rin ito sa rason mga kaibigan mula sa mga injuring nakuha nitong ni Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green at iba pang miyembro ng Golden State Warriors. Ang pagsama-sama sa 3 players na ito ay naging official na nga ngayon na naisemento nila ang isa sa greatest trios of all time. Matapos nga nilang naipakita na kaya pa nila at naipanalo ang pang-4 na titulo, sila nga ngayon ay nagdiwang muli sa tuktok, at ngayon nilinaw mga kaibigan na sila ay hindi pa tapos. Itong si Klay Thompson ay naimbitahan sa special edition sa Draymond Green Show matapos nga nilang naipanalo ang series. At dito'y tinalakay nga nila mga kaibigan na hindi pa nagtatapos rito ang lahat. Sinabi nga nila na sila ay mananatili kasama ang Warriors hanggang sila ay magretiro, as long as itong si Steve Kerr mga kaibigan ay ang mananatiling head coach ng Golden State Warriors. At sa panahong ang team ay pag-aari pa rin ang mga young players na ito at parehong core ang babalik sa susunod na season. Inamin nga niya na ito ay nakakatakot pa rin sa liga.
Man, I did tell Steve Kerr at the NBA TV little podium. I told him, you know, I'm going full Michael Jordan. I'm aligning myself with Steve. I ain't playing for anybody but Steve. So that's the plan. And it would be weird to be in another uni, you know. So I'm just grateful to be up here and to be mentioned with the Lakers, the Celtics, and the Bulls. Now we're there. I never, sure, when you got drafted here, Andre signed on, you never would have envisioned this. Maybe 1, but 4. And we ain't done. That's the beautiful thing about it. We got these young bucks behind us, and we got same squad coming back. It's scary for the NBA. Naayon pa nga sa sinabi nitong ni Klay Thompson, hindi nga raw ito naiisip ng lahat. Pero meron pa nga raw silang 1, 2, 3, or 4 sabay ang paglilinaw na hindi pa rito magwawakas ang lahat para sa Warriors. At ito nga raw ang napakagandang bagay para sa Warriors na ito. Ang Warriors core ay nagkakaedad na at ang bawat isa ay ganap nang lumagpas sa 31 years old. Gayunpaman, pag-aari nila mga kaibigan ang mga batang players na siyang pinangunahan nitong ni Andrew Wiggins na may edad na 27 years old na siyang nag-emerge nga ngayon bilang naging important two-way player, habang ang 22-year-old na si Jordan Poole ay ang nakapagbigay rin sa team ng huge advantage kung sakaling pag-uusapan lang ang opensa. Ang Golden State rin ay pag-aari ang mga rookies na sina Jonathan Kuminga, Moses Moody at ang second year player na si James Wiseman na siyang pwedeng kunin ang biggie role mga kaibigan sa paparating na hinarap. Pag-aari rin nila ang 28 overall pick sa paparating na 2022 NBA Draft. Kabilang na nga rin dito ang 2 second rounders na siyang makakapagdala ng labis para sa team na ito. Isang bagay kaya masasabi nitong ni Klay Thompson na ang team na ito ay hindi pa tapos para mag-contend sa liga. Sa kabilang banda naman, habang ang Golden State ay patuloy pa ring nagdiwang ngayon mula sa kanilang pang-4 na championship, ibang fanbase naman mga kaibigan ay ang sumali sa kasiyahang ito. Ang fanbase na ito, syempre mga kaibigan, ay ang Los Angeles Lakers. Merong napakaraming selebrasyon ang nangyari sa Los Angeles over sa nakaraang mga taon. Ngunit ang makita ang Celtics na natalo at hindi nakuha ang titulo ay ang nakapagbigay sa kanila mga kaibigan ng iilang tuwa. Ang Lakers-Celtics rivalry ay madali lamang sabihin na sila ang most iconic one sa history sa NBA, kasama ang teams mga kaibigan na siyang nagharap sa record ng 12 beses sa NBA Finals, kasama ang Celtics na siyang dinomina ang maagang parting ito sa kanilang rivalry at naipanalo ang 8 finals ng magkasunod. Ang Lakers naman ay bumawi at naipanalo ang 3 mula sa huling 4. Para sa Lakers na naipanalo ang titulo nitong 2020 ay ang naglagay rin sa teams mga kaibigan na sila na nga ngayon ay naging tabla sa 17 titles apiece. Ang Bleacher Report ay gumawa ng hilarious video para sa Lakers Nation na ipagdiwang ang katunayang sila pa rin ngayon ay nananatiling tabla matapos nga tinalo ng Warriors ang Boston Celtics sa Game 6 series. You've been told, don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight